Ulat Panahon, ikapito ng Enero taong 2025. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang inyong pinaka-latest na update sa binabantayang LPA ngayong Martes, ikapito ng Enero taong 2025. Sitwasyon ng LPA. Ayon sa mga satellite images, ang binabantayang LPA ay lumakas sa nakalipas na mga oras. Inaasahang makakaapekto ito sa Visayas at Mindanao na magdudulot ng biglaang pagbuhos ng ulan. Pinapayuhan po namin ang ating mga kababayan sa mga nasabing lugar na maging alerto dahil sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Epekto ng shear line at amihan. Ang Bicol Region at Quezon ay inaasahang makakaranas din ng matinding pagulan dahil sa shear line. Asahan ng heavy to intense na pagulan lalo na sa hapon at gabi. Ang paglakas ng amihan o northeast monsoon ay nagpapaigting din sa sitwasyon. Pinapayuhan po naming maging handa ang mga residente sa mga mababang lugar dahil sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na pag-ulan. Lagay ng panahon sa Makunakon, Divilacan at Palanan. Ang mga lugar ng Makunakon, Divilacan at Palanan kasama ang mga kalapit na lugar ay makakaranas ng maghapon na pag-ulan. Asahan ng masungit na kalangitan. Maging alerto po kayo anumang oras. May nakataas na gale warning sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union. Ipinagbabawal po ang paglalayag sa mga nasabing lugar. Para sa inyong kaligtasan at kapakanan, patuloy po kayong mag-subscribe sa aming channel para sa mga bagong update at abiso. Maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon upang makapaghanda ng maaga. Manatiling alerto at maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Kasama sa ulat, ang ulat na ito ay inihanda kasama ang aming mga eksperto sa panahon upang magbigay ng mas tumpak at kumpletong impormasyon. Mahalaga po ang inyong kaligtasan. Maging handa at maging ligtas. Samantala, nasa linya ang ating partner na magbibigay ng karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon at LPA. Narito na nga ang pinakahuli. Yung low pressure area nga na minomonitor natin noong mga nakaraang araw ay kanina alas 2 ay lumakas na. Kanyang sentro ay nasa may layong 215 kilometers east, southeast ng Davao City. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong south, southwest ng mabagal. Nakakaapekto na sa Visayas at Mindanao area, kaya kailangan doble ingat sa mga lugar na yan, lalo na yung may mga weather advisory na lugar. Itong shear line patuloy pa rin na nagpapaulan sa Quezon at Bicol Region, at itong northeast monsoon o amihan, patuloy pa rin yung pagpapaulan sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na nga rin sa may Aurora. Meron tayong nilabas na weather advisory, so ngayong araw hanggang bukas ng hapon, asahan natin yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa may Davao Oriental. Kapag heavy to intense rains, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. Meron din tayo nakataas na moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, sa may Eastern Visayas, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Kaya doble ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na nakatira sa mga landslide at flood prone areas, dahil kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan, localized flooding hanggang Thursday ng hapon, heavy to intense na mga pag-ulan posible sa may area malaking bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantalang moderate to heavy na mga pag-ulan posible pa rin sa Quezon, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, particularly sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Occidental, Negros Oriental. Moderate to heavy na pag-ulan din sa Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Moderate to heavy din na mga pag-ulan, posible pa nga rin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantalang posible pa rin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa may Quezon, Bicol Region, malaking bahagi pa nga rin ng Visayas, particularly sa Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Camiguin,
Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, pati na rin sa may Davao Oriental. Kagaya nga ng nabanggit natin, ingat. Ito naman yung nakikita nga nating track. So inaasahan nga natin, nakikita natin pagdating bukas around 2 PM, posible nga itong humina at maging isang remnant low na lamang. Pero regardless, kahit humina ito at maging isang low pressure area, posible pa rin itong mag-traverse sa Mindanao area at Palawan area tomorrow afternoon. At nakikita nga natin na posibleng lumapit ito sa area ng Mount Canlaon around Friday to Saturday. So, sa mga araw na yon, kailangan lalong mag-ingat ng mga kababayan natin sa mga lugar na yon. Kagaya nga na nabanggit natin ay posible by tomorrow ay maging isang remnant low. Pero, posible pa rin itong mag-re-intensify into a tropical depression pagkatapos mag-traverse sa Mindanao habang papunta sa may Palawan area. At also, kagaya nga na nabanggit natin, regardless nga kung maging isa na lamang tong low pressure area, kapag tinawid naman ito yung area ng Mindanao, malalakas na pag-ulan, posible pa nga rin katulad nga ng nabanggit natin sa ating weather advisory. Yun nga po, kagaya na nabanggit, inuulit natin na kahit maging low pressure area na lang ay posible pa rin magdala ng mga malalakas na pag-ulan, kaya palagi pa rin tayo makikoordinate sa ating mga DRR officers. Para naman sa 3-day weather outlook, asasahan pa nga rin natin itong northeast monsoon na magdadala ng mga paulan sa silangang bahagi ng northern at central Luzon, particularly na sa Cagayan Valley at Aurora. Shearline naman na magpapaulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, particular na sa Bicol Region, pati na rin sa Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman natin yung mas magandang panahon at dahil nga sa epekto ng northeast monsoon, mga may hinang pag-ulan yung ating inaasahan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay 22 to 30 degrees Celsius. 15 to 22 degrees Celsius sa may Baguio, 22 to 29 degrees Celsius sa may Tagaytay at 20 to 25 degrees Celsius sa may Tugigaraw. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 24 to 30 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa may silangang bahagi nga ng Visayas, shearline pa rin yung magdadala ng mga paulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mas magandang panahon, pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo at Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, at 25 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban. Na mga pangunahing syudad natin, inaasahan nga natin sa Metro Manila at Baguio City ay posibleng malakas pa rin yung epekto ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya light rains lang yung inaasahan natin at fair weather conditions. Although sa Legazpi City, pati na rin sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, posible pa rin makaranas ng maulang panahon, ito naman ay dahil sa shearline. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Visayas, inaasahan nga natin sa may Tacloban, epekto ng shearline. Di lang sa Tacloban, pwede rin sa Eastern Visayas na makaapekto itong shearline, kaya asahan natin na magiging maulan sa mga lugar nila. Metro Cebu at Iloilo City, mas magandang panahon kung saan may mga tsansa lang na mga localized thunderstorms. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad sa Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, inaasahan nga natin yung mas magandang panahon sa area nila, kaya mga tsansa lang ng mga localized thunderstorms sa ating kailangang bantayan. Metro Davao, 33 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City, at 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:42 ng hapon at sisikat ng 6:23 ng umaga.